Isipin mo ang isang manlalaro na mas mabigat pa kaysa sa karamihan ng sentro pero mas mataas tumalon kaysa sa mga guard. Isang katawan na tila sumasalungat sa batas ng pisika. Isang pangalang bago pa man makarating sa NBA ay itinuturing ng alamat in the making. Siya ay si Zion Williamson. Sa bawat dunk niya may kasamang dagundong. Sa bawat paglapag may kasamang panganib dahil habang ang mundo ay humahanga sa kanyang paglipad, ang kanyang katawan naman ay patuloy na sinusubok ang kanyang mga pangarap. Ito ang kwento ng isang henerasyong talento, isang gigante na kayang durugin ng rim ngunit kailangan matutong protektahan ng sarili upang manatiling nakatayo. Ito ang kwento ng paglipad at pagdaong. Ito ang kwento ni Zion Williamson. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Si Zion Latif Williamson ay hindi basta-bastang NBA player. Isa siyang phenomenon mga idol. Isang atleta na bihirang makita kahit minsan sa isang henerasyon, mula sa kanyang viral high school highlights na parang galing sa video game hanggang sa pagiging number 1 overall pick ng 2019 NBA draft ng New Orleans Pelicans. Dala ni Zion ang bigat ng inaasahan ng buong mundo ng basketball. Hindi lang dahil sa kanyang pambihirang vertical leap, bilis at lakas, kundi dahil sa idea na maaring siya ang susunod na mukha ng NBA. Isang manlalaro na may katawan ng power forward, liksi ng guard at explosiveness na halos walang katulad. Ngunit ang kwento ni Zion ay hindi lang kwento ng mga thunderous dunks at highlight plays. Isa rin itong kwento ng injuries, pagdududa, emosyonal na laban at patuloy na pakikipaglaban sa sariling katawan. Well, bago pa man lumipad si Zion Williamson sa entablado ng NBA, una muna niyang niyanig ang mundo ng college basketball mga idol. Noong 2018-2019 season, pinili ni Zion ng Duke University, isang paaralang may mahabang kasaysayan ng paggawa ng NBA legends. Ngunit kahit sa Duke, isang programang puno ng bituin, agad siyang umangat bilang sentro ng atensyon. Kasama sina RJ Barrett at Cam Reddish, binuo ni Zion ang tinaguriang Big 3 ng Duke. Ngunit sa unang laro pa lamang ng season, malinaw na si Zion ng kakaiba. Hindi lamang siya scorer, isa siya sa puwersa ng kalikasan. Bawat dunk niya ay tila lindol sa Cameron Indoor Stadium at bawat fast break ay nagmumukhang highlight reel. Sa kanya nag-iisang college season, nagtala si Zion ng 22.6 points per game, 8.9 rebounds, 2.1 assists, 1.8 steals at 1.8 blocks per game with 68% field goal shooting. Historically efficient para sa college level mga idol. Hindi lamang opensa ang kanyang ambag, sa depensa ipinakita ni Zion ang kanyang bilis ng kanyang mga kamay, timing sa blocks at kakayahang ipagtanggol ang maraming posisyon. Isa siyang two-way force na bihirang makita sa NCAA. Ngunit tulad na magiging tema ng kanyang karera, hindi rin naging perpekto ang lahat. Noong Pebrero 2019 sa isang high-profile game laban sa North Carolina, pumutok ang kanyang sapatos mga idol. Isang iconic na eksena sa kasaysayan ng college basketball. Sa insidenteng yun, nagtamo siya ng mild knee sprain at pansamantalang nawala sa laro. Ang buong basketball world ay napahinto, hindi lamang dahil sa injury kundi dahil pinakita nito kung gaano kahalaga si Zion. Hindi lang sa Duke kundi sa buong sport mga idol. Sa kabila nito, bumalik siya at pinangunahan muli ang Duke hanggang Elite 8 ng NCAA tournament. Bagamat hindi sila umabot ng Final Four, malinaw na ang kinabukasan ni Zion ay lampas na sa college level. Well, sa kanyang nag-iisang season sa kanyang college basketball ay kinilala si Zion bilang ACC Player of the Year, National College Player of the Year, ACC Tournament MVP at Consensus First Team All-American. Sa loob lamang ng isang taon, iniwan ni Zion ang college basketball na may marka na hindi kailanman mabubura. Hindi siya nagtagal pero sapat yun para baguhin ang pananaw ng mundo kung ano ang posible sa isang basketball court. Ang Duke ay naging launchpad, ngunit malinaw sa lahat, ang tunay na entablado ni Zion Williamson ay masyadong maliit para sa college basketball. Sa kanyang edad na 18 anyos, dahil sa tindi ng hype sa kanya, ay lumipad agad si Zion Williamson sa pinakamalaking entablado ng basketball mga idol, ang NBA. Noong 2019 NBA draft, walang ibang pangalan ng mas maingay kaysa kay Zion Williamson. Ang New Orleans Pelicans, nakakawala lamang kay Anthony Davis noon, ay biglang naging sentro ng atensyon ng buong liga. Sa pagdating ni Zion, parang nagsimula muli ang prangkisa, ngunit bago pa man siya makapaglaro, sinalubong agad si Zion ng unang malaking hamon, isang meniscus tear sa kanyang kanang tuhod mga idol. Dahil dito, na-miss niya ang unang kalahati ng season. Lumakas agad ang mga tanong, kaya ba ng katawan ni Zion ng NBA? Too heavy ba siya para sa laro? Pero noong January 22, 2020, sa wakas ay nag-debut si Zion laban sa San Antonio Spurs mga idol. At sa loob lamang ng 18 minutes, nagpakilala agad siya sa buong mundo. 22 points kabilang ang 4 na 3-pointers. Parang isang eksena sa pelikula, ang arena ay nagingay, ang social media ay sumabog at ang NBA ay muling nakahanap ng bagong bituin. Para bang naulit ang pagsalubong ng NBA noon kay LeBron James mga idol. Ganyan ang aura na dala ni Zion noon. Well, isa sa pinaka-memorable na laro ni Zion noong rookie year ay laban sa Portland Trail Blazers noong February 21, 2020 kung saan nagtala siya ng 31 points,
points, 9 rebounds, 2 assists na may 12 of 13 shooting mula sa field. Isang performance na nagpakita ng kanyang efficiency, dominance sa loob at natural na scoring instinct. Sa kabila ng limitadong minuto, 24 minutes per game lang, nagtala si Zion sa kanyang rookie season ng 22.5 points, 6.3 rebounds, 2.1 assists na may 58.3 field goal shooting. Well, hindi man niya nakuha ang Rookie of the Year award na napunta kay Ja Morant. Siya ay runner-up sa Rookie of the Year voting. Well, bagamat mas mataas ang stats ni Zion kay Ja Morant noon na mayroon lang 17.8 points, 7.3 assists at 3.9 rebounds per game, ay hindi naman na-qualify si Zion sa award na ito mga idol dahil sa 24 games lang ang kanyang nailaro habang 67 games naman ang nilaro ni Ja Morant. Pero ganun pa man mga idol, napili naman siya sa NBA All-Rookie First Team. Isang malinaw na patunay ang kanyang impact sa laro kahit halos kalahating season lang ang nailaro niya, ay nagbigay naman ito ng pag-asa para sa kupunan ng Pelicans. Pagdating naman ng 2020-2021, ang kanyang sophomore season, mas malakas, mas mature, mas dominant. Sa kanyang sophomore season na ito, ibang Zion Williamson ang nakita ng liga mga idol. Mas handa na siya, physical at mental, hindi na siya limitado sa minuto sa loob ng court at mas naging sentro siya sa opensa ng Pelicans. Halos gabi-gabi walang sagot ang depensa sa kanyang relentless drive, soft touch sa ilalim at body control na bihirang makita sa isang manlalaro na may ganong kalaking katawan. Well, sa season naman niyang ito ay mas umangat ang kanyang stats, averaging 27 points per game, 7.2 rebounds, 3.7 assists na may 61.1% field goal percentage. Well, take note mga idol, dahil 61 games ang kanyang nailaro sa season ito, dito niya pinatunayan na siya na nga ang magiging franchise player ng Pelicans. Well, isa ito sa pinaka-efficient scoring season ng isang batang superstar sa kasaysayan ng NBA. Isa sa kanyang best performance sa season ito ay laban sa Denver Nuggets noong April 28, 2021 kung saan nagtala siya ng 39 points, 10 rebounds at 5 assists mga idol. Dito nakita ang buong arsenal ni Zion, power, finesse, vision at composure. Ngunit hindi naging madali ang simula ng paglalakbay para kay Zion bagamat mas healthy siya kumpara sa rookie year. May mga minor issues pa rin lalo na sa lower body. Kinakailangan pa rin i-manage ang kanyang condition dahil sa stress na dinadala ng kanyang laro sa kanyang tuhod at paa. Pangalawa ay wala rin siyang masyadong nakakatulong sa koponan. Wala silang elite player na tutulong sa kanya sa opensa lalo na kapag nasa labas siya ng court. Kailangan ng Pelicans ng player na mas magbibigay ng apoy kay Zion. Sa modernong NBA ngayon mga idol, hindi kakayanin ng isang player lang ang bubulusok pataas at makikipag-compete sa mga bigating koponan ng liga. Kailangan niya ng tulong. Dahil dyan mga idol, sa kanyang first 2 seasons sa liga ay hindi sila nakakatawid sa playoffs. Well, pagpasok ng 2021-2022, ang kanyang pangatlong season sa liga ay isang dagok ang kinaharap ni Zion mga idol. Isang buong season na hindi nakalaro. Ito ang pinakamadilim na kabanata ng karera ni Zion mga idol dahil sa fractured right foot. Hindi siya nakapaglaro kahit isang NBA game sa buong season na ito. Pero guess what mga idol, dahil wala man ang presensya ni Zion sa koponan ng Pelicans sa buong season na ito, nakipagdigma naman ang mga player ng Pelicans sa regular season at tinapos nila ang kanilang 2 consecutive na appearance sa postseason game. Sa wakas sila ay umabot sa playoffs mga idol. Bagamat nasa 8 spot lang sila, ang importante doon ay nakaranas silang muling maglaro sa postseason. Habang ang Pelicans ay lumalaban sa playoffs nang wala siya, si Zion ay nasa gilid lang mga idol, nagpaparehab, nakikinig sa kritisismo at pinagdududahan ng kanyang kinabukasan sa liga. Mga tanong at kritika, kaya ba niyang manatiling healthy? Tama ba ang kanyang conditioning? Worth it pa ba ang pagtaya sa kanya bilang franchise player? Isa itong malaking mental at emotional na pagsubok hindi lang para kay Zion kundi para sa buong organisasyon ng Pelicans. Ngunit sa kasamaang palad mga idol, lumabot man sila sa playoffs ay nalaglag din sila sa round 1 ng koponan ng Phoenix Suns. Well, sa kanyang pang-apat na season 2022-2023, isang malakas na comeback. Pagbalik ni Zion, mas slim na siya, mas focus at mas motivated. Sa simula ng season, isa siya sa pangunahing dahilan kung bakit naging contender ang Pelicans sa Western Conference. Ang best game at career high noong January 2, 2023 laban sa Minnesota Timberwolves, nagtala si Zion ng 43 points mga idol, 9 rebounds at 5 assists. Isang laro na muling nagpapaalala sa lahat kung gaano siya ka-dominant kapag healthy. Season average naman niya 26 points, 7 rebounds, 4.6 assists with 60% shooting. Mas matured ang laro ni Zion, hindi lang scorer kundi playmaker na rin. Ngunit sa kasamaang palad, isang hamstring injury ang muling nagpatigil sa kanya bago matapos ang season mga idol. Muling bumalik ang parehong tanong, kailan
siya magiging available ng buong taon. Dahil sa season na naman ito mga idol ay muli na naman silang lumagapak sa standing at still ay hindi pa rin siya nakakaranas na maglaro sa NBA playoffs. Sa 2023-2024 season naman, ang season na ito ay naging simbolo ng inconsistency. Kapag nasa court si Zion, malinaw na isa siyang elite level player. Ngunit kapag wala, ramdam agad ang kanyang pagkawala. 23 points per game, 5.8 rebounds at 5 assists per game. Mataas pa rin ang efficiency. Ngunit limitado ang games played dahil sa minor lower body injuries. Pero kahit papano naman, kahit kailangan niyang mag-miss ng laro ay 70 games played ang kanyang nailaro sa buong season ito mga idol. At sa season ding ito na makapasok ang Pelicans sa postseason game, ito rin sana ang kanyang unang playoff appearance mga idol. Pero dahil sa play-in tournament nang makaharap nila ang Los Angeles Lakers at patapos na ang laro, sa kanyang driving layup na ito ay nagkaroon na pala siya ng another hamstring injury mga idol. Frustrated na lumabas si Zion papuntang locker room. Well, talo sila sa laro nilang ito pero tinalo naman ang Sacramento Kings at nakapasok sila sa playoffs. Yun nga lang, nakapasok man sila sa playoffs ay winalis din agad sila sa round 1 ng Oklahoma City Thunder. Well, still mga idol, no appearance pa rin sa playoffs kay Zion Williamson sa kanyang pang-apat na season sa liga. 2024-25 season, bagamat healthy si Zion sa pagsisimula ng regular season, nagtamo siya ng left hamstring strain. Dahilan para ma-miss na naman niya ang 27 games. Bumalik siya noong January 8, 2025 kontra sa Minnesota Timberwolves at nagtala agad ng 22 points sa halos 28 minutes. Walang problema sa performance talaga nitong si Zion mga idol, basta healthy ang kanyang katawan. Talagang efficient ang kanyang performance. Pero noong January 10, 2025, after 2 days lang ng kanyang pagbabalik mga idol, sinuspindi siya ng koponan ng isang laro matapos siyang malate sa team flight. Bumawi naman siya noong February 27 nang maitala ni Zion Williamson ang kanyang unang triple-double sa kanyang karera. Nagtala siya ng 27 points, 11 assists at 10 rebounds sa 124-116 panalo kontra sa Phoenix Suns. Well, maganda na sana ang nilalaro niya mga idol, kaso pagdating ng March 19, nagtamo siya ng bone contusion sa lower back na tuluyan nagpatapos na naman ng kanyang season matapos lamang ang 30 games niyang nailaro. Panibagong dagok na naman para kay Zion at hindi na naman sila nakatawid sa playoffs mga idol. At itong kasalukuyang season ng 2025-26 ay patuloy pa rin ang pakikipagduelo ni Zion sa kanyang katawan. Although healthy siya na nagkaroon na ng 29 games played, averaging 22.5 points per game. Pero kulelat naman sila ngayon sa standing at pinaka-bottom sa Western Conference with 10-36 win-loss record. Ang karera ni Zion ay hindi pa tapos mga idol, 25 years old pa lang siya ngayon at marami pang pwedeng gawin. Well, ang kwento ni Zion Williamson ay kwento ng isang generational talent na patuloy na hinuhubog ng pagsubok. Sa bawat season na siya ay healthy, pinapatunayan niyang kaya niyang maging isang pinaka-dominant na pwersa sa NBA. Ngunit kasabay ng kanyang talento ay ang kanyang pinakamalaking kalaban, ng kanyang sariling katawan. Bata pa si Zion, ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. At kung darating ang araw na tuluyan niya mapagtagumpayan ang mga physical na hamon, posibleng makita pa rin natin ang version ni Zion Williamson na tunay na maghahari sa NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa tinatakbo ng karera ni Zion Williamson?